Hello guys, in this video, update ko po kayo about PXT loan app. Pero bago po yan, disclaimer po, I'm not promoting any kind of platforms, any kind of loan apps, or any kind of products na babanggitin ko po in this video. So, let's start guys. Kung napanood nyo yung playlist nito guys, nagawan ko na to ng video na kung paano ko nag-apply kay PXT loan app and paano ako nag-avail ng first loan, and now ipapakita ko naman po sa inyo yung second loan availment ko po. So, ang unang offer po sa akin is 2,000 pesos, and then nung na-fully paid ko po siya, hindi po ako nagpa-delay, at least 5 or 4 days before due date ay nagbayad po ako 2 times ng 1K, 1K. Ganyan po ako magbayad. Nitong last lang po is, itong last kong pagbabayad is pinaabot ko po siya ng 3 days para sa kaalaman nyo lang po, no, maikwento ko lang na pinaabot ko siya ng 3 days, then nakatanggap lang ako ng isang text from PXT na ang sabi nga hindi ko na to i-add sa guys, sa overlay. Asa na ba yung text ni na 3 days to go ay ko na raw. Due date ko na kay PXT. Anyways kasi guys, sa dami ng cellphone dito guys, di ko matandaan kung nasan yung text ni PXT. Pero nandito yun. Nandito nga pala yun. Nandito yun sa ginagamit kong camera guys. So pasensya na. 3 days to go. Ay due date ko na raw kay PXT. So after mga 1 hour naman guys, nagbayad na ako ng 1K kay PXT. Yan po yung sa second loan availment ko po. So mabalik po tayo dun sa nung na fully repayment nung na-fully paid ko po yung first loan availment ko po na 2,000, kasi 2,000 po yung first offer sa akin. Nung na-fully paid ko po is nag-increase po siya sa 4,000 pesos. So nadagdagan po ng 2,000 pesos. So dito nga guys ay papakita ko sa inyo kung bakit sa 4,000 pesos na offer sa akin is 2,000 lang ulit yung trinay kong utangin guys. Utangin, yes. Kasi nga guys, itong si PXT is okay naman siya guys, no? Okay naman siya. Hindi naman siya scam or para malaman nyo yung legitimacy ni PXT guys, pwedeng mag-research tayo sa YouTube or sa website about PXT loan app legitimacy, dahil hindi po ako nagre-review dito. Sinishare ko lang po yung personal experience ko, at gusto ko lang pong ipakita sa inyo itong second offer po sa akin ni PXT is 4,000. Papakita ko nga sa inyo guys. Halimbawa 1,000 ang hihiramin ko sa kanya is sa 30 days is meron po siyang 130 na service fee. So yung 130 na service fee guys in 30 days ay ibabawas na po yun. Ibabawas po yun sa 1,000. Ganyan po si PXT guys. Pag magta-transfer siya ng loan availment mo guys is ibabawas na niya yung service fee. Ibig sabihin ng service fee niya guys is yun na lahat yun. Wala nang marami pang tetsa-buretsa. Basta service fee 130 sa 1,000, yun na yun lahat guys ang ibabawas pag marireceive mo yung loan mo na 1,000 pesos. Ibabawas po yung 130 pa ulit-ulit pa ako. Pasensya na. So sa 1,000 pesos guys, 30 days, dito is 2 terms siya guys, 15 days na. Interest fee niya guys is 0. Paki-review na lang po yung mga screenshot ko na i-attach ko. Pag sa 2,000 pesos naman guys, in 30 days is meron po siyang service fee na 261, and ibabawas na po yun sa 2,000 pesos. Halimbawa mag-a-avail ka po ng 2,000, pasensya na po sa pagkabulol-bulol ko guys, okay? Halimbawang 2,000 pesos lang po yung napagdesisyonan mong hihiramin in 30 days. Ang service fee po niya is 261, ibabawas na po niya yun. Yeah. And 2 terms po siya. Ang babayaran mo sa 15 days guys is 1,000. Malinis po na walang extra charge, wala na siyang interest. Makikita nyo dyan, 0 interest fee. Basta malinis na 261 pesos po yung ibabawas sa 2,000 pesos na uutangin nyo. Pag 3,000 naman po in 30 days is ang service fee po niya is 391. Ang loan term nito is 30 days. So ang terms nito is 2 terms, 15 days, 15. So kung 3,000 naman po yung hihiramin nyo, ay ibabawas na po niya yung 391, at in 2 terms na repayment nyo po is 15. Wala nang ibang extra hidden charges. Pag 4,000 naman po in 30 days is 522 naman po yung service fee. Sa 4,000 pesos loan term 30 days, ibabawas niya yung service fee na 522. Ang ibabalik nyo po sa 2 terms, 15 days is 2,000. Walang ibang extra hidden fees. So makikita nyo dito guys, may dalawa kang pagpipilian na terms, 30 days and
45 days. So, sa 45 days, papakita ko naman sa inyo kung paano ba yung 45 days na guys. Kasi magkaiba po siya. Sa 30 days is service fee lang po ang babayaran nyo sa 30 days. Pag 45 days, dito na meron siyang extra fees like tinatawag niyang interest fee. So, sa 4,000 guys, in 45 days, siguro kasi siguro guys kasi ito hindi ko talaga trinay mag-avail ng 45 days. Kaya siguro ibabawas po niya yung 599 and then loan term niya is 3 terms guys, 3 terms. Sa 3 terms guys is every 15 days ang ibabalik mo sa 4,000 pesos. And then lilinawin po natin 4,000 po yung i-avail nyo. Halimbawa, utangin nyo is 4,000 pesos in 45 days. Ang service fee is 599. In 3 terms, ang ibabalik nyo po is 1,405. 1,405 second term, 1,405 in third terms. Meron dito guys, interest included na 71 pesos. Ang tawag na dyan is interest fee. So dito naman po tayo sa 3,000 pag 45 days po is sa 3,000 45 days po 3 terms. Pasensya na po sa pagkabulol-bulol ko. Sa 3,000 guys, sa 3,000 45 days 3 terms, 15 days, 15 days, 15 days. Ang ibabawas niya siguro, guys, siguro kasi sabi ko nga, ulitin ko, hindi ko trinay itong 45 days kasi ayoko na ng extra fees guys, no? Ibabawas po niya itong 449 sa 3,000 na matatanggap nyo. So, ang ibabalik nyo sa 45 days, 3 terms, 15 days is 1,053, 1,053, 1,053, 3 terms po yan. So, meron po siya ditong naka-breakdown na interest fee, included interest fee sa ibabalik nyo po is 53. So, yun lang guys. Ang sa 3,000, ang ibabawas po niya is 4,400. So, malinaw naman po dyan guys yung yung breakdown niya na sa 3 terms is 1,053. Kasama na po doon yung 53 na interest fee. Pag 2,000 naman po in 45 days, ang service fee po na ibabawas niya, siguro ibabawas 299. And then ang ibabalik niyo po sa 3 terms, kasama na po ang interest fee na 35 pesos is 702 times 3. 3 terms po yan. 702. Sa 1,000 naman guys, 1,045 days, ang service fee po na ibabawas niya sa 1,000 is 149. Ang ibabalik niyo po sa 3 terms, kasi 45 days po siya, kasama ng interest fee na 17 pesos is 351 times 3 po. 3 terms, 15 days, 15 days, 15 days. So, ito nga po ay second offer po sa akin, 4,000. Kaya medyo nabibigatan po ako sa service fee niya, at saka ayoko po nung interest fee. Kaya ang in-avail ko lang po ulit is same lang po nung una na 2,000, kahit na-increasean po ako ng 4,000, 2,000 lang po ulit yung hiniram ko, no? Pwede ko namang hindi ito sana hiramin, pero pagbigyan na natin si PXT guys, no? Kasi malay nyo habang tumatagal na ginagamit nyo siya is bababaan po nila yung service fee na yan. Service fee masakit. Medyo masakit kasi binabawas guys binabawas yung service fee, hindi katulad sa ibang loan apps na service fee is hindi binabawas, kumbaga matatanggap mo ng buo yung yung hihiramin mong pera. Dito kay PXT guys is binabawas niya yung service fee. So mabalik tayo guys, 2,000 nga lang ulit yung kinuha ko in 30 days guys. So sa 2,000 guys is malinis na binawas niya yung 261 at agad-agad naman po ay natanggap po yan sa bank account ko. So ang ibabalik ko po sa kanya is 2 terms, 1,000. So ito yung nabanggit ko kanina guys na itong first repayment ko sa 1,000 guys is pinaabot ko po siya ng 3 days. At yun lang naman ang natanggap ko guys, isang text message lang. So ayoko naman na dumating sa punto guys na tatawag na sila dahil wala rin na naman akong time na sumagot ng tawag. So kung ayaw natin nung mga ganong issues guys, magbayad na tayo kung may pambayad naman tayo, no? Tsaka iiwasan din natin guys yung nag-overdue tayo para hindi tayo nagugulat na lumalaki yung babayaran natin, kasi yung mga ganito talaga guys is meron silang late payment fee, no? Maging aware po tayo sa late payment fee, kaya kung may pambayad naman na tayo guys, bayaran na natin, total makakaulit pa naman tayo. Dito kay PXT guys, sigurado naman na basta maganda kang magbayad parang makakaulit ka naman. So huwag kayong mag-worry na total total dapat ang mindset natin guys para hindi tayo, friendly advice lang naman guys, no? Friendly advice lang, kumbaga pa yung kapatid lang naman guys, para hindi tayo nabibigatan sa pagbabayad guys is ang mindset dapat natin is
utang na loob. Yung utang na loob. Ganun na lang yung dapat yung mindset natin, guys. Kumbaga is itong hiniram natin na pera, hiniram natin to kasi kailangan natin. Kumbaga nakatulong rin sa atin. Kaya yung terms na nakita natin, ipinakita nila, tinanggap naman natin. So dapat yung pagbabayad, yung pagbabalik ng perang hiniram natin ay dapat magaan sa kalooban natin, no guys? So na ano ko naman, na-discuss ko naman na lahat, guys. So, mabalik tayo, guys. Patapos na rin naman tong video na to, guys. Naputo lang dahil naubos na po yung oras ko. So, yun lang, guys. Ano bang opinion ko dito kay PXT? Eto nga, guys. Nakalimutan kong banggitin pala, no? Bago ako magbigay ng opinion. Tsaka parang nagbigay na rin naman na ako ng napakaraming opinion, guys, no? Na ano bang opinion na naibigay ko para hindi mabigat sa kalooban natin ang pagbabayad is ang mindset dapat natin is tinanggap natin yung terms kasi kailangan natin yung pera at yung pera naman na hiniram natin medyo nakatulong naman sa atin, kaya yun dapat ang mindset natin, guys, para makaulit tayo at para hindi masira yung pangalan natin, yung dignidad natin, ibalik natin ng magaan sa kalooban yung ating inutang, no guys, kasi dadalhin din natin yan kasiraan din natin yan, guys, kung hindi tayo marunong magbayad sa tamang oras. Kumbaga sa tao, guys, is yung tao nagtiwala sa'yo, wag mong sirain yung tiwala niya na nagpahiram sa'yo dahil nung panahon na pinapahiram ka is todo drama ka. Bato-bato sa langit, guys, bato-bato sa langit ang matamaan ay wag pong magagalit. Di ba sa tao, guys, di ba? Pag lalapit tayo sa tao, lahat na yata ng drama nagawa na natin kahit di tayo artista. Pero nung magbabayad na tayo, guys, kawawa naman yung nagpautang kasi wala na. Hindi, ito talaga, guys, bato-bato sa langit, tamaan ay wag po talagang magagalit. Madalas po kasing mangyari yan sa akin na ako po kasi ay may maliit na business. Ako pusong mamon din po kasi ako. Minsan halos ipamigay ko lang din yung paninda ko, ganun. Tapos meron yung mga nakikiusap, utang muna, ganun. Pero kahit magkatabi lang yung bahay nyo, parang isang taon na yata kaming di nagkikita, ewan ko kung bakit, pero nandyan lang naman, naririnig ko yung boses niya. Wala lang, guys, segue, konti lang. So, mabalik tayo kay PXT, guys, medyo mahaba na po itong video na to. Again, guys, disclaimer, guys, ha, wala po akong pinopromote na loan dito, wala po akong pinopromote na buy now, pay later, wala po akong pinopromote na platforms or any kind of products po dito. Ang lahat po ng napag-uusapan natin dito or na i-share ko ay based lamang po sa personal experience ko po, para lang po magkaroon ng idea yung mga interesado kong viewers. Wala po, na promotion po tayo dito at lahat ay pawang nanggagaling sa personal experience lang po. Wala pong halong paninira at wala pong halong pagpo-promote. At bilis-bilisan na natin tapusin tong video na to, guys, dahil marami pa po akong trabaho. Yun na nga, guys, nakalimutan kong banggitin dahil 4,000 pesos nga po yung offer sa akin ni PXT. 2,000 nga lang po yung kinuha ko. So nung pagbalik ko po sa page, ayan, loan success. Agad-agad naman po pumasok po sa bank account ko ang 1,739, kung di ako nagkakamali, 1,739. Yes. Kasi malinis na po na binawas niya yung 261 pesos. Tama ba yung calculator ko? Tama gumamit ng calculator kasi ito, napakaraming calculator dito. 2,000 minus 261. Yun nga po, malinis na pumasok po sa bank account ko ang 1,739. At nung binalikan ko nga po si PXT is loan success. Yun, loan success, and then nandito na po yung repayment schedule ko, and then yung 2,000 ko na hindi ko kinuha, dapat may remaining pa akong 2,000, wala na po siya, wala na siya, hindi mo na siya mahanap. Wala na siya, guys, hindi katulad sa ibang loan apps na wag na nating banggitin kung sino siya, i-separate natin yung video niya, is may revolving siya, revolving ba? Maganda rin sana yung revolving, okay din sana to si PXT, guys, kung di ba 2,000 lang yung inavail ko. Syempre darating yung may araw na gipit talaga ako at kahit napakataas ng service fee niya is papatulan ko talaga kung revolving siya. Kasi hindi po siya revolving, guys, katulad niya, yan nga, nakita nyo 4,000 yung offer sa akin, 2,000 lang po yung kinuha ko, pero nawala po yung 2,000. So hindi po siya revolving credit. So update ko po kayo, guys, sa pang third loan offer ko kay PXT, kung ma-offeran pa ba ako or hindi na, or kung babaguhin ba niya yung PXT, shout out to PXT, kung babaguhin ba niya yung kanyang rules na gawin na lang niyang revolving tong kanyang pa-loan product. So yun lang, guys, thanks for watching. See you on my next video. Please like, subscribe na, guys, and share kung may time. Thank you so much. Ingat po kayo.